Ang ating pangunahing tauhan ay nagngangalang Won, gwapo at mayroong six-pack na pangangatawan. Habang lumilipas ang panahon, isang araw ay napagtanto ni Won na maswerte siya dahil kaya niyang mamuhay ng comfortable nang hindi nag-aalala tungkol sa pera. Ngunit matapos ang ilang panahon, nakaramdam siya ng pagkabagot at nagsimulang hamakin ang lahat, maging sa paggawa ng mga ilegal na gawain. Hinanap niya ang kasiyahan sa buhay tulad ng paggamit ng baril upang pumatay ng isang kilalang gang o pagnanakaw sa bangko nang hindi iniisip ang mga kahihinatnan. Sinubukan pa niyang magpakamatay upang makatakas sa nakakabagot na buhay, ngunit hindi iyon nangyari hanggang sa isang kapalarang araw sa ikapitong araw ng ikapitong buwan ng taong 2020. Iyon ang araw kung saan nakaranas na si Won ng ilang libong araw na paulit-ulit. Sa panahong iyon, natutunan niya ang 100 wika, mga teknikal na paraan ng paghak ng mundo, at marami pang iba. Madalas magkwento si Won ng mga pakikipagsapalaran upang mapahanga ang mga babae, ngunit walang naniwala sa kanya, iniisip na siya'y nagsisinungaling. Sinabi pa niyang ang kaibigan ng isang babae ay hindi darating kapag nag-text ang babae para humingi ng tulong. Ipinaliwanag ni Won na bumalik na ang nobyo ng kaibigan at sasama ito sa kanya. Kung hindi naniniwala ang babae, maaari siyang maghintay ng ilang minuto upang kumpirmahin. Nang marinig iyon, nagalit agad ang babae at tumayo, ngunit hindi inaasahang nabunggo niya ang mga tao sa likuran niya. Pagkatapos, hinawakan niya ang kamay ng babae at humingi ng bayad pinsala para sa pinsala sa kanyang katawan, ngunit tumutol ang babae. Pumasok si Won at sinabi, "Halika rito at tingnan." Dahil sa naramdaman niyang napukaw, galit na umabot ang lalaki para itapon niya ang kanyang sigarilyo, ngunit madali itong nailegan ni Won at hindi tinamaan. Pagkatapos ay galit na sinugod ng lalaki si Won, ngunit madali itong itinapon ni Won sa hangin. Mula sa malayo, nakita ng nakatatandang kapatid ng lalaki ang pangyayari at pinangunahan ang isang grupo ng mga mukhang maton na sabik na atakihin si Won. Ngunit tinanong siya ni Won, paano itinuturo ng iyong pinuno na si Zhao ang kanyang mga tauhan? Lalong nagalit ang lalaki. Tinawagan ni Won si Zhao at sinabing, "Nasaan ka? Pigilan mo ang taong ito sa pang-uudyok sa akin." Sumagot si Zhao at tinanong kung paano nakuha ni Won ang kanyang numero, na sinagot ni Won, "Kung ayaw mong magulo ang Danhai, bawiin mo ang iyong mga tao." Hindi makapaniwala si Zhao na alam ni Won ang tungkol dito. Nagpatuloy si Won, "Pamahalaan mong mabuti ang iyong mga tauhan dahil hindi lang tawag ang aabutin sa susunod." Pagkatapos magsalita, itinapon ni Won ang telepono sa mga tauhan ng lalaki na natakot at mabilis na humingi ng paumanhin bago umalis. Iniwan ang babae na gulat, hindi alam kung anong klaseng tao ang kaharap niya. Bigla siyang nakatanggap ng tawag mula sa kanyang matalik na kaibigan na humihingi ng paumanhin dahil hindi siya makakarating dahil bumalik na ang kanyang nobyo, na ikinagulat ng babae. Tumingin siya kay Won na tinatawag siya upang sumama. Pagdating nila sa parking lot, biglang dumating ang isang Ferrari, na ikinagulat niya, ngunit kinumpirma ni Won na ito'y ninakaw na kotse. Nang makita si Won na walang pakialam na aalis na, pinigilan niya ito dahil gusto niyang magpahatid pa uwi. Ayaw niyang umuwi ng mag-isa dahil mahina siyang babae, ngunit sinabi ni Won, "Nag-aalangan ako sa isang babaeng may make-up para maging maganda tingnan." Medyo wala akong gana, sa narinig siya'y galit na galit, agad niyang pinahid ang kanyang make-up at pagkatapos ay tinaya ni Won ang kanyang itsura ng 90 puntos, "Hindi masama, sumama ka na sa akin sa loob ng isang gabi para patunayan na hindi ako nagsisinungaling. Malaki rin ang kama ko, pwede tayong mag-usap ng masinsinan." Agad niyang inilagay ang kanyang mga kamay sa kanyang bewang at sinabing, "Sige, fair na. Hindi ako natatakot sa kahit sino. Kung maglakas loob kang magsinungaling, isusumbong kita sa pulis." Pagkatapos noon, umalis silang dalawa. Paglipat ng eksena sa umaga ng sumunod na araw sa bahay ni Won, pagkatapos ng isang mapusok na gabi ng pagmamahalan, iminulat ni Won ang kanyang mga mata at sinabing, "Maligayang pagdating sa isang bagong araw, alam sa magandang dalaga ng kahapon." Ngunit lumabas siya mula sa banyo at nagtanong, "Bakit hindi ka tulad ng sinabi mo? Ang araw na July 7 ay patuloy na inuulit, bakit hindi mo agad ipaliwanag? Bakit ngayon ay araw July 8 na?" Nang makita ito, nagulat din si Won at hindi inaasahang ito'y araw na ng July 8. Sa labas, patuloy na kumakatok ang babae sa pinto, tinatawag si Won, "Anong klaseng lalaki ang nagtatago sa banyo?"
Lumabas ka at ipaliwanag mo sa akin tulad ng sinabi mo na gagawin mo. Sa loob, naliligo si Won, iniisip sa kanyang sarili, hindi ito panaginip. Ang oras ay talagang nagsisimula ng magbago. Hindi mapigilan ng kaligayahan sa kanyang puso, naisip niya, sa wakas, nakatakas na ako mula sa walang katapusang siklo na ito. Nakaalis na ako, narito na ako sa mundo. Bigla na lang, lumitaw ang sistema na may mensaheng, ang master ay nakapasa sa oras ng pagsubok. Ang timeline ng sistema ay na-activate. Siya'y nagulat nang magising ang sistema at nagsabi, Master, mga base attributes, 7 puntos sa enerhiya, 9 na puntos sa bilis, 8 puntos sa tiyaga, 10,000 puntos sa espiritu. Hindi pa ulit-ulit na oras na ginamit, time limit, 360,000 kakayahan ng master, antas 9 sa wika, antas 9 sa pagbaril, at maraming iba pang mga bagay, kabuuang 1,345, 4 na seksyon na bukas para tingnan. Mga katangian ng isip at katawan ay karaniwan lang ngunit ang aking mental na lakas ay pambihira. Ano ba ang hindi pa uli-ulit na oras pagkatapos ng lahat? Siguro pwede kong ulitin ang oras ayon sa kagustuhan ko. Agad na sumagot ang sistema, sa katunayan, ang master ay maaaring pumili ng oras na uulitin. Gawin ang ulit ng oras sa alas 7 ng umaga, kung ang ulit ay mangyayari sa parehong araw, ang unang ulit ay nagkakahalaga ng 1 punto at ito'y doble mula noon. Si Won ay labis na nasa sabik ngayon na maaari niyang kontrolin ang oras ng aktibo at may 479 na kasanayan tulad ng pagluluto, pakikipaglaban, pagbaril, pagmamaneho, at marami pang iba. Dati, isa lang siyang ordinaryong estudyante at ang pagdanas ng 1,000 taon ng mga bagay na ito ay patunay na hindi siya nagdusa. Ngayon, ang lahat ay bumalik sa normal at sa kanyang kasalukuyang lakas ng loob, maaari siyang maglakbay ng malaya ng walang mga hadlang. Hindi mapigilan ng kanyang kaligayahan, siya'y humalaklak ng malakas, at nang marinig ng babae ang malakas na tawa ni Won, nag-alala siya, sira ka ba? Nakita si Won na biglang lumabas, nagtanong siya at biglang kumatok ang isang grupo ng tao sa pinto na hinihingi ang ninakaw na kotse na ninakaw ni Won kagabi. Nang makita ito, sobrang nagulat ang babae at sumigaw, bakit ka nagnakaw ng kotse at ngayon narito na sila sa pintuan? Ngunit hindi rin niya inaasahan na ang oras ay hindi inuulit, ninakaw niya ang kotse ni Jin Yuan. Nang marinig ang pangalang ito, ang babae ay nagtataka kung sino siya at bakit siya napakalakas. Inilahad ni Won na ang tunay na pangalan ni Wang Jiangyuan ay Wang Jie. 15 taon na ang nakalipas, siya ang nanguna sa Natural Sciences Entrance Exam ng Donghai University. Dapat sana'y naging isang top student siya na may magandang kinabukasan, ngunit noong bakasyon matapos ang entrance exam, binugbog ang kanyang mga magulang at naparalisa ang kanyang ama dahil sa demolisyon ng kanilang bahay. Sa galit, sinaktan niya ang isang tao at kinailangan niyang makulong ng 3 taon. Pagkatapos ng kanyang paglaya, nagsimula siyang magdulot ng gulo at naging kilalang kilala. Wala siyang hinto-hinto kahit wala siyang kahangahangang background o pera. Mayroon siyang sobrang taas na IQ na bihira sa karamihan ng tao. Si Wang Jie ay kilala na ngayon sa Donghai bilang isang makapangyarihang tao. Alam ni Won kung paano harapin si Wang Jiangyuan, ngunit sa pagkakataong ito, hindi tama ang tiyempo. Sa katunayan, si Wang Jiangyuan ay isang maliit na isyu lamang sa kasalukuyang problema. Ang mas malaking isyu ay kahapon, ginamit ni Won ang pangalan ni Mr. Lee, upang magdulot ng gulo, at kung ito ay malalaman, ito ay magiging malaking problema, isang malaking gulo, at baka habulin siya ng lahat sa Donghai area. Itinaas ni Won ang kanyang kamay upang i-set up ang server, na nagsasagawa ng unang beses na reset sa space noong 8 ng Hulyo, 2020. Sa pagkakataong ito, ginamit niya ang 1 punto ng oras sa space, na nag-iiwan ng 364,999. Alas 7 ng umaga, iminulat ni Won ang kanyang mga mata at tumingin sa kisame, unti-unting lumalabas ang ngiti sa kanyang mukha. Paano mo ito ipapaliwanag? Bago siya makapag-react, mabilis na inilagay ni Won ang kanyang daliri sa kanyang mga labi dahil walang oras para magpaliwanag. Kinagat niya ang daliri ni Won at sumigaw, Won, walang kwenta kang tao. Hindi ko inaasahan na bigla mo akong palalayasin. Sa iyong kalagayan, baka hindi ka natatakot, pero ako ay isang karaniwang tao lamang.
Nang malaman ni Won ang kanyang tunay na pagkakakilanlan, huminto siya sa pagpapanggap at nangakong tutulungan siya na magkasundo kay Wang Jiangyuan. Niyakap ni Won ang babae at malumanay na nagtanong, "So, ililigtas mo ako gaya ng pagliligtas ko sa iyo kahapon?" Namula ang babae at itinulak si Won palayo, sabay sabing, "Tarantado ka, maghanda ka na lang na mabugbog." Biglang naging seryoso ang tono ni Won, "Takot. Baka nadismaya kita. Alam kong may kakayahan siyang durugan si Wang Jinyuan na parang langgam." Nagtaka ang babae at nagtanong, "Sino?" Nagsimulang maalala ni Won ang isang tao, isang babae, isang napaka-interesanteng babae. Hindi nagtagal matapos umalis na rin sila, hinabol din siya ni Wan Yohanjan at ang kanyang mga tauhan, sumisigaw, "Huminto ka. Hulihin niyo siya." Sasakyan ng boss. Pabilis ng pabilis ang mga tauhan upang maabyutan ang sasakyan ni Won, naglabas ng mga baril at nagbabantang, "Itigil mo ang kotse o huwag mo kaming sisihin kung hindi kami magiging maawen." Takot na takot ang babae at sumigaw, "May mga baril sila." Kalma lamang na sinabi ni Won, "Yan ang nagpapasaya rito. Kumapit ka ng mahigpit." Sa ganun, nag-shift ng gear si Won at nagmaneho ng napakabilis. Hindi mapigil ang humanga ang babae at sumigaw, "Sira ulo ka ba? Anong klaseng bilis yan?" Paliwanag lamang ni Won, "Wala tayong ibang pagpipilian. Kung mahuli tayo, patay na tayo." Ang mga lalaki ay galit na nagmura at nagplano na habulin, pigilan, at bawiin ang kotse ng amo, at pagkatapos ay patayin ang aso. Sa sandaling iyon, tinawagan ni Won ang isang misteryosang babae sa kabilang linya. Tumunog ang telepono at sumagot ang babae. Sinabi ni Won, "Pinaalalahanan ka ni Miss Lee na mayroon kang isang taksil sa iyong panig na magpapatalo sa iyo sa taya." Nagtanong si Miss Lee, "Sino ka at paano mo nalaman ang tungkol sa aking postahan?" Kalma na sumagot si Won, "May mga pinagmumulan ako. Alam ko ang maraming bagay tungkol sa iyo at pati na rin sa iyong kapatid." Bigla na lang, ang kotse ng gang ni Wang Jinyuan ay bumangga sa kotse ni Won. Wala siyang oras para makipagtalo kay Miss Lee, kaya iniwan niya lang ang isang pangungusap. "Magpadala ka ng tao para sunduin ako mula sa iyong kumpanya sa loob ng kalahating oras. Mag-usap tayo, at sa oras na iyon malalaman mo kung sino ako." Parehong kotse ng Wang Jinyuan's gang ay malapit na sumusunod sa kotse ni Won. Ang babae ay nag-aalalang tumingin kay Won at sinabi, "Hindi ito maganda. Mahaharang tayo." Kalma niyang iniikot ang manibela at pinabilis ang takbo. Ang babae ay napasigaw sa takot habang maingat na umiwas si Won sa kotse ng mga lalaki. Ang driver ay napabulalas, "Ang galing magmaneho." Ang nakaupo sa tabi niya ay hindi napigil ang magmura, "Dam. Habulin mo siya ng mabilis." Tatlong kotse ang nagkarerahan sa mga kalye, ngunit ang kotse ni Won ay nasa unahan pa rin, madaling nakakamaniobra sa mga mapanganib na sulok. Ang babae sa kotse ay walang magawa kundi sumigaw ng tulong. Matapos ang mabilis na pagmamaneho, huminto na rin ang kotse ni Won. Sinabi niya sa babae, "Nandito na tayo sa bahay mo." Tumingin ang babae sa labas ng pinto at nakita niyang nasa harap sila ng kanyang bahay. Nagtanong siya ng may pagtataka, "Paano mo nalaman kung saan ang bahay ko?" "Huwag mo nang sagutin, kung tatanungin kita, siguradong ikukwento mo na naman ang luma mong kwento." Dahan-daang bumaba ng kotse ang babae at hindi nakalimutan na purihin siya, "Ang galing mo magmaneho. Saan ka natuto?" Biro ni Won, "Natuto ako habang inilalagay ang buhay ko sa panganib. Sa galing ko, malamang na maraming beses na akong namatay. Pero huwag mo akong sundan. Marami akong pagkakataong makaligtas, ikaw, iisa lang." Namula ang babae at sumagot, "Sinungaling. Bigyan mo ako ng numero ng telepono mo para kapag may kailangan ako, maaari kitang tawagan." Bago pa matapos magsalita ang babae, mabilis na umalis si Won. Galit na galit ang babae, nakakainis. Tinukso niya ako buong gabi, ni hindi niya binigay ang numero ng telepono niya. Bigla siyang nakaisip ng ideya, "Tama. Napaghandaan niya ang lahat ng nangyari sa akin. Siguradong lihim na napagkasunduan ito sa matalik kong kaibigan. Walang ibang paraan para malaman niya. Siguradong kukunin ko ang lahat ng impormasyon mula sa kaibigan kong iyon. Huwag kang mag-alala, itong mapanlin lang na lalaking ito, hindi siya makakatakas sa akin."
Pagkatapos ng kalahating oras, sa LED screen ng isang mataas na gusali ay lumabas ang imahe ng isang magandang babae. Naaalala ni Won si Liu Bing, na tila isang ambisyosang negosyante sa lungsod ng Donghai, ngunit ang katotohanan ay napakakomplikado at ang tao na kayang magdomina sa lungsod na ito ay ang kanyang nakababatang kapatid na si Li Ruitei. Siyempre, ang relasyon ng isang kagandahan tulad niya ay napakamalalim. Pagdating sa opisina ni Liu Bing, kalmadong ipinasok ni Won ang kanyang kamay sa bulsa at tumingin kay Liu Bing. Hawak ni Liu Bing ang impormasyon tungkol sa kanya at dahan-daang binasa ito. Won, 20 taong gulang, nagtapos sa Dai University na may major sa Information Technology. Ang ama ay si Wu Dahai, ang ina ay si Zhang Xuan, pareho silang maliliit na negosyante. Bukod dito, mayroon din siyang nakababatang kapatid na babae na nasa junior high school na nagngangalang Wu Jiao. Sinabi ni Won, talagang kahanga-hanga si Liu Bing. Ilang tawag lang at nalaman na niya ang lahat ng impormasyon tungkol sa aking pamilya at mga kamag-anak. Pinunit ni Liu Bing ang impormasyon tungkol kay Won at sinabi, ang iyong pagkakakilanlan ay napakakaraniwan. Ang isang normal na tao ay walang dahilan para malaman ang mga iyon. Sino ka talaga? Kalmadong sumagot si Won, maaari mo akong tawaging isang business intelligence officer. Marami akong alam tungkol sayo. Lumapit siya kay Liu Bing at sinabi, halimbawa, ang especially iyan na nasa tabi mo. Bigyan mo ako ng 10 milyon at sasabihin ko sayo ang kanyang pangalan, patas na kasunduan. Kumuha ng baril si Liu Bing mula sa drawer ng mesa at itinutok ito kay Won, isang estranghero ang biglang pumasok sa aking opisina, sinasabing may especially iya sa tabi ko at humihingi ng 10 milyon. Kung ikaw ako, papayag ka ba? Binabalaan kita, kung hindi ka makapagbibigay ng makatwirang paliwanag, huwag mong isipin na makakaalis ka rito. Maingat na tinanggal ni Won ang mga bala mula sa baril ni Liu Bing. Alam din niyang gagamitin niya ang baril, kung hindi ay hindi niya kayang patayin ako. Hindi mapigilan ni Liu Bing na mataranta at naisip, ang baril ko ay palaging nakatago sa ilalim ng mesa, paano niya nalaman? Sa oras na iyon, kinuha ni Won ang baril mula kay Liu Bing. Pinaglalaroan ni Won ang baril at sumagot, ikaw ang panganay na anak ng pamilya Li, ngunit dahil sa iyong feno na katayuan, ang iyong mga pagsisikap ay hindi napapansin ng iba. Ang mga babae ay maaaring mas malakas kaysa sa mga lalaki, ngunit sa huli, hindi nila kayang labanan ang mga tao na iba. Noon, palaging minahal ako ng aking ina. Ang aking mga magulang ay napilitang mag-asawa ng sapilitan sa politika, ngunit sa pagkakataong ito, palaging pinapayuhan akong magpakasal kay Dinglong nang hindi pinagsisisihan ang sakripisyo ng kaligayahan ng kanilang anak na babae. Nais kong lumaban ngunit hindi ko kayang salungatin ang kagustuhan ng aking ina. Upang mapatay si Dinglong, nakahanap ako ng 3 magkakaibang nobyo, ngunit lahat sila ay nabigo. Ang unang pekeng nobyo ay nagpakamatay, ang pangalawa ay ipinadala sa mental na ospital, at ang pangatlo ay nakulong habang buhay at hindi na makakalaban kahit kanino. Si Dinglong ay isang makitid ang isip na tao, alam niyang peke sila ngunit hindi siya nag-alinlangan na kumilos, kaya't ang mga tao ng kabaligtaran ay hindi na naglakas loob na lumapit sa akin. Siya at si Dinglong ay magsisimula ng bagong negosyo, bawat isa ay umaasa sa kanilang kakayahan upang mapalakas ang negosyo, at ang negosyo na malaki pagkatapos ng 5 taon ay mananalo. Ngunit hindi niya alam na si Dinglong, upang manalo siya, ay nag-ayos ng isang tao na makasama niya, at mayroon na lamang kalahating taon na natitira. Ang taong iyon ay magnanakaw ng mga dokumento ng pananaliksik at magsasalita sa press conference, at si Dinglong ay aasa dito upang sirain ang press conference at talunin siya. Kailangan bang ipagpatuloy ko? Nanatiling tahimik si Liu Bing at hindi sumagot, sa halip ay sumulat ng isang tala at iniabot ito kay Won, saka nagsalita, sabihin mo sa akin sino ang taong iyon. Tumawa si Won, sige. Pagkatapos ay may kumatok sa pinto at pumasok si Feng Yan, ang senior na katulong. Iniabot ni Feng Yan ang isang dokumento kay Liu Bing. Kailangan mong pirmahan ang dokumentong ito, sabi ni Feng Yan. Hinawakan ni Won ang ulo ni Feng Yan at pinilit itong bumaba sa mesa habang itinutok ang baril sa ulo nito. Traidor ka, anong ibig sabihin nito? Pakawalan mo ako. Pinigilan ni Won ang leeg ni Feng Yan ng mahigpit. Huwag magkunwari, may 5 milyon sa iyong bank account, hindi ba't iyon ang pabuya mula kay Dinglong para sa iyo?
Patuloy na sumigaw si Feng Yan, 5 milyon. Ding Long. Wala akong alam dyan, Liu Bing. Wala akong kasalanan. Hawak ni Won si Feng Yan sa mesa gamit ang isang kamay at kinuha ang telepono ni Feng Yan gamit ang isa pang kamay. Hindi namin tatanggapin ito nang walang ebidensya. Tinawagan ni Won si Ding Long. Pagkasagot ni Ding Long, tinanong niya, nakuha mo ba ang mga dokumento? Hindi na mapakali si Liu Bing. Si Feng Yan ay itinapon ni Won sa sahig. May sasabihin ka pa ba? Lumapit si Liu Bing kay Feng Yan na galit at sinabing, sa mga taon na ito, naglalaro ka ng parehong panig, kumikita ka ng malaki. Pinanindigan kita sa loob ng maraming taon at nakinabang ka sa akin. Ngayon, binili ka na ng 5 milyon. Natakot si Feng Yan at paulit-ulit na bumabangga ang ulo sa lupa. Liu Bing, oo, kinuha ko ang pera, pero ito ay utos ng iyong ina. Ang iyong ina ang nagsabi sa akin na gawin iyon. Maingat na itinaas ni Won ang baril at lumapit kay Liu Bing. Nagsisinungaling siya, hindi talaga gusto ng iyong ina na ipakasal ka kay Ding Long. Siya'y naging biktima ng pampulitikang kasal. Siya'y nasa ilalim ng presyon mula sa iyong lolo at wala siyang magawa. Ang gimik na ito ay tiyak na isinagawa ni Ding Long. Alam niya na ang tanging kahinaan mo ay ang iyong ina. Iniabot ni Won ang baril kay Liu Bing. Magdesisyon ka kung paano mo siya haharapin. Pumikit si Liu Bing. Umalis ka. Ayaw ko nang makita ka. Mabilis na tumayo si Feng Yan. Salamat, Liu Bing. Sabi ni Won, akala ko papatayin mo siya. Malungkot na sumagot si Liu Bing, ayaw ko lang siyang patayin gamit ang aking sariling mga kamay, pero matatapos siya sa ilalim ng ilog ngayong gabi. Sa katunayan, ngayon ay pinagdududahan ko rin ang iyong pagkakakilanlan. Posibleng ipinadala ka ni Ding Long upang ipagkanulo si Feng Yan upang makuha ang aking tiwala, hindi ba? Kinalmat ni Won ang kanyang ulo na naguguluhan. May mga pagdududa ka pa rin, pero may paraan ako upang alisin ang mga pagdududa mo. Tumingin si Liu Bing kay Won. Anong paraan? Ngumiti si Won, madali lang, magkunwari akong kasintahan mo. Pinaliwanag pa ni Won, pinahahalagahan ni Ding Long ang hitsura higit sa lahat. Hindi niya ito tatanggapin ng madali, kaya ang pagiging kasintahan mo ay ang tanging paraan upang mapatunayan ang aking kawalang kasalanan. Hinimas ni Liu Bing ang kanyang baba at sinabing, alam mo rin ang sinapit ng 3 kong ex-boyfriends. Sumagot si Won, syempre, pero kung ako ay makikisangkot sa iyo, mas magiging kawili-wili ang buhay ko. Itinuro ni Liu Bing ang baril kay Won at sinabi, aminin mo na espesyal ka, pero bata ka pa at sayang kung may mangyaring masama. Hindi ka ba natatakot? Kalma lang na sinabi ni Won, walang kailangang laruin ang larong ito sa akin. Kung gusto mo akong patayin, sana'y tumawag ka na ng tao. Matapos mag-isip, ibinalik ni Liu Bing ang baril at sinabi, gusto kita. Lumapit siya kay Won at sinabi, ngayon, kumuha tayo ng malapitang larawan bilang patunay ng ating relasyon. Si Won at si Liu Bing ay parehong nag-cooperate para kunan ng larawan. Sa isip ni Won, malamang ibibigay niya ito kay Ding Long upang tiyakin na hindi ako especially iya para sa kanya. Habang naglalaro sa kanyang telepono, sinabi ni Liu Bing, simula ngayon, ikaw ang magiging boyfriend ko at assistant ko na rin. Maghintay ka, may darating na pipirma ng kontrata. Sabihin mo sa akin, kamusta na ang kapatid kong si Li Ruetei? Dahan-daang sumagot si Won, Li Ruetei, Wang Yuan, at Zhao Na ng Gangchang Hantingshen Club ay nasa pamamahala ng kapatid mo. Tumawa ng may panlilibak si Liu Bing at sinabi, alam ng lahat yan. Nagpatuloy si Won, si Li Ruetei ay gumawa ng ilang cross-border activities na kasama ang mga mataas na tao. Nagsimula na ang opisyal na investigasyon, 3 tagumpay na ang nakalipas, at ayon sa kasalukuyang estima, isa na lang tagumpay at titigil na sa operasyon ng buong sistema na kontrolado ng kapatid mo. Sumigaw si Liu Bing, ano ang sinasabi mo? Nanatiling kalmado si Won at nagpatuloy, hindi lang kapatid mo ang sangkot, kundi pati family Li. Kapag nahuli, oras na lang ang bibilangan bago makulong ang kapatid mo. Ang pinakamahalaga, hindi makakatakas family Li sa panganib na ito. Kumunot ang noo ni Liu Bing at muling nagtanong, seryoso ba ito? May mga isyo ba sa intelligence mo? Sumagot si Won, huwag kang magduda sa akin. Sa Donghang Club, isang red-haired thug ang nag-aatubiling nag-uulat, tama ang intelligence. Si Wang Yuan,
na umiikot ang kutsilyo kanang kamay ni Ruete, ay nagsabi, ang pag-atake kay Zhao, ang pagnanakaw ng kotse ko, at ang kapal ng mukha na gamitin ang pangalan na Li, ay hindi na gustong mabuhay. Ang kaliwang kamay ni Ruete, si Zhao ay nagbuga ng usok at sinabi, pero nakakapagtaka, paano niya nakuha ang numero ko at nalaman ang tungkol sa meeting sa susunod na taon? Ang pinakamatandang anak na lalaki ng Li family, si Li Ruete, ay buong tapang na nagsalita. Ano man ang dahilan, kung mahahanap natin siya, dalhin niyo siya sa akin, gusto ko siyang patayin. Biglang may pumasok, at nang makita nila kung sino ito, lahat ay nagulat. Nang pumasok si Liu Bing, mabilis silang bumati sa kanya. Si Li Ruete ay napatayo at sumigaw, ate. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan, patayin ang lahat ng sigarilyo, ayoko sa amoy ng usok. Habang nagsasalita, itinapon niya ang sigarilyo at inalis ang usok. Inaalala niya, ate, bakit ka nandito? May emergency ba? Itinuro ni Liu Bing ang kanyang daliri kay Won at sinabi, gusto ko lang ipakilala sa iyo ang isang tao. Tumango si Won at itinaas ang susi ng kanyang kotse, hiniram ko ang kotse mo kahapon, ibinabalik ko na lang ang susi. Nasa parking lot ang kotse. Ang red-haired thug ay hindi mapakali at sumigaw, siya yun. Mr. Lee, hiniram niya ang pangalan mo. Kalma lang na sinuri ni Won si Li Ruete, ang pinakamatandang anak ng pamilya Lee, na pinakamaselan at may kakayahang kontrolin ang puwersa ng pamilya. Kumpara kay Liu Bing, si Li Ruete ay may mas aktwal na kapangyarihan at hindi mababa kay Ding Long. Mula sa kabataan pa lang, si Liu Bing ay napakaprotektibo sa kanyang nakababatang kapatid, kaya si Li Ruete ay may respeto at takot sa kanyang ate. Nanginginig na tinanong ni Li Ruete, ate, sino ang tao na ito? Sinampal ni Liu Bing ang tenga ni Li Ruete at binalaan, tawagin mo siyang kuya, brother-in-law. Nabigla si Li Ruete, brother-in-law. Pati ang mga nakababatang kapatid niya ay nagulat at pinagpawisan, ang brother-in-law ng boss natin. Kinikiskas ni Li Ruete ang kanyang tenga na nasample at sinabi, ate, sinusubukan mo bang hanapan ako ng peking boyfriend ulit? Pero sa pagkakataong ito, mukhang sobrang ordinaryo siya. Pwede mo bang ipaliwanag ito?